Ang tanong, ma'am, kailan po ba matatanggal ang K-12? Ang sagot ko dyan ay malabo. Paulit-ulit nyo na yan tinatanong sa akin, paulit-ulit ko rin sasagutin ay malabong tanggalin unless ito ay gawin ulit na batas. Dahil ang K-12 program sa Pilipinas ay isa ng ganap na batas simula pa noong 2013. Ito yung Republic Act 10533 or tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013. Additional gastos lang yan, ma'am. Additional 2 years yan. Imbis na maagang makagraduate yung anak ko ng college, additional years pa. Ako rin naman magulang, no? Imbis na yung anak ko ngayon ay graduating na sana, ma-extend pa siya. Wala naman akong magagawa, batas na yon. I just look at the brighter side, diba? Bilang teacher din ng senior high school, nagturo ako ng grade 11, 12. Simula pa noong 2017, teacher na ako ng senior high school. Marami namang advantage ang grade 11 and 12 or yung tinatawag nating senior high school. Kasi dito, habang nasa senior high school yung mga students natin, nabibigyan ng time na makapag-isip-isip yung mga bata kung ano ba talaga ang tatahakin nilang course at career pagdating nila ng college. Sa loob ng 2 years na yon, na pag-isip-isip nila, ay hindi pala ako bagay sa engineering, ay hindi pala ako bagay sa nursing, sa medicine. Ito pala ang bagay sa akin na kurso. So may mga ganon. Isa pa, malaki rin ang naitulong ng senior high school dahil sa pagdadagdag ng mga subjects na research. Nung time namin, dahil ako ay batang 90s, wala akong research nung high school. Pero ngayon, yung mga senior high school, ang gagaling ng mag-research defense. Kaya pagdating nila sa college, hindi na sila mahihirapan. Magiging familiar na sila kung ano ba ang thesis, ano ba ang feasibility study, which is wala noon panahon namin. Magiging globally competitive na yung ating mga students dahil sa K-12. Kaya imbis na negative, mag-aral na lang mabuti.